Hello, hello, beautiful people in the world na nanonood ngayon. So, namasyal kami dito guys sa Nanlian Garden. Isa sa mga tourist spot din dito sa Hong Kong. Bali, napasabit lang ako dito sa mga kaklase ko. May mga kaklase ako guys dito sa Hong Kong, classmate ko nung elementary. Ngayon ko nga lang ito napuntahan pero sila, pangalawang balik na nila. And super ganda talaga ng mga structure, ng mga trees, na makikita mo mga building. Sobrang Instagrammable Instagrammable talaga. Kung meron ka nga lang drone dito, ang sarap magpalipad. Ang ganda siguro ng view sa taas. Tapos meron kang magandang camera. Pero okay din naman ang camera ko, no? Malinaw naman. Sobrang nag-enjoy kami dito. Medyo mainit na nga lang ang panahon nitong pumunta kami. Pero malamig na naman ngayon guys. Ewan ko ba dito sa Hong Kong. Ngayon, mainit. Tapos, biglang kinabukasan pwede ka na ulit mag-t-shirt. Ganun kadibilis, ganun kabilis magpalit-palit ng weather niya. Yung tipong ngayon, naka-t-shirt ka. Kinabukasan, biglang 16, 14 degrees Celsius, sobrang lamig na naman. So, ayun, isasama ko na lang kayo sa aking mga gala dahil wala pa tayong update sa aking bahay. Bali, nag-iipon pa ulit ng pang-sliding window and sa kulang pa nag-reels, bali 3 bintana pa guys. Meron na nga kaming napagtanungan na gagawa ng sliding dahil nga nagbablog ako sa Facebook, so may mga nakakita sa atin na naghahanap ako ng gagawa ng sliding window. Tapos ayun nga, biglang may free na siya na panlagay natin sa pintuan na screen. Lahat din ng screen ng bintana libre na. Bali nga ang babayaran ko lang dahil sliding window lang is nasa 28,000 guys. Lahat na ng bintana namin yun. Tapos yung dalawang maliit din ng CR, libre na. O diba, ang saya-saya kasama sa vlogging para daw ma-promote ko na rin yung paggagawa niya ng bintana, yung shop nila. Taga sa amin yun guys, sa Bicol. Bali pumapatak na ang isang bintana namin is nasa 4,000 or 3,500 ba yun? I-divide na lang natin. Hindi ko na alam. So ayun nga, ang dami na namin nating napagdaldalan. So sana nag-enjoy kayo dito sa ating view. Sobrang ganda niya guys sa mata talaga, sa personal. Kung kayo ay nagbabalak magbakasyon dito sa Hong Kong, isa rin to sa mga ilista nyo na pwede nyong puntahan dahil sobrang ganda talaga. Pero mas maganda, alam nyo, pag nagbabakasyon sa ibang bansa, mas maganda yung nasa winter season. Pero hindi naman yung sobrang lamig na nag-a-ice or nag-i-snow na ha. Kasi ang hirap nun magdadala ka ng makakapal na damit. Parang mapuno agad yung luggage mo sa damit pa lang. So yung mga ganitong 16 degrees hanggang 20 degrees, ayan, ganyan magandang gumala. So ito nga yung ginagawa ko na parang nagtitrending ngayon sa Facebook. Tapos, hindi ko rin naman i-upload dahil copyright. So, dito ko na lang sa YouTube ilagay. May music kasi yan, guys. Inalis ko na nga kasi baka makopyright din ako dito sa YouTube. Ang ganda sana nung music na yun. Hay, nako. Steam chicken naman ang i-share ko sa inyo. Madali lang itong gawin, guys. Imamarinate nyo muna yung inyong manok sa ganitong mga sangkap. Salt, sugar, oyster sauce, soy sauce, kukuing wine, Tapos, haluin nyo lang na mabuti na malagyan lahat ng piraso ng manok. Marinate for 15 minutes. Prepare nyo na rin ang inyong mga luya, ganitong hiwa. Tapos, dried dates na tatanggalin nyo yung buto. And itong cordyceps flowers. Sobrang daming benefits nito. Search nyo na lang sa Google. Tapos yung inyong shiitake mushroom na nababad sa tubig para lumambot. Dried yan guys kanina ha. Tanggalin nyo yung tangkay. Tapos hihiwain nyo yan ng long strip din katulad nung luya. Bago nyo pala hiwain, pigain nyo muna ha. Siguraduhin malinis ang kamay bago to gawin. Ito palang cordyceps flower, hinuhugasan yan. Tapos ibabad nyo muna ng 15 minutes sa tubig para medyo lumambot din. Huwag nyo kalimutan na lagyan ng cornstarch yung inyong na-marinate na manok para medyo malapot-lapot yung sabaw mamaya. Tsaka magkakatubig kasi yan guys kapag katapos na natin ma-steam. And then lagay nyo na lahat ng sangkap na nahiwa nyo dyan sa ibabaw. Sobrang napadami nga yung cordyceps flower natin. And then budbudan mo ng sesame oil. Steam nyo ng 15 minutes sa malakas na apoy. Lagyan mo na lang sa ibabaw ng dahon ng sibuyas pang design. Hindi ko na na-video dahil nandyan na sila. Paano nyo inuubos yung maghapon nyo dyan sa Hong Kong? Maliit lang naman yung bahay. Anong ginagawa nyo? Oo nga naman, bakit gano'n ang liit-liit ng bahay pero maghapon talaga parang walang tapos, hindi matapos-tapos na gawain. Yun din ang pinagtataka ko kasi inaabot talaga kami ng 11 ng gabi. Pero bakit nga ba? Ang liit-liit nga ng bahay pero bakit gano'n? Depende naman guys, meron din naman itong malalaking bahay at talagang hindi matatapos yung gawain mo. So ako kasi, pagkagising ko sa umaga, mag-aayos ako ng breakfast, mag-aasikaso ako ng bata, maghahatid ako sa school, magsusundo ako sa school, magma-market ako. Hindi naman yun guys lahat kasi nasa loob ka lang ng bahay. Hindi katulad nung nasa Saudi kayo, nasa loob lang talaga kayo. Dito kasi sa Hong Kong, marami kang labas.
Kasi mag-market ka, maghatid, magsundo, magdala ka ng alaga mo sa mga activities nila, sa kung saan-saan na lugar, puro biyahe. Tapos naman, more on sa pag-aalaga ng bata kapag hapon na or gabi na. Ganun, kaya nauubos. Tapos ikaw din yung magluluto, ikaw lahat. Lilinis ka pa ng bahay, mag-asikaso ka ng bata, magbantay ka ng bata, ikaw yung magpapatulog, magpapaligo. Lahat yan sa'yo. Kasi ikaw lang yung nandiyan sa bahay minsan. Kasi nga yung mga amo nagtatrabaho. So ito based lang sa experience ko. Ewan ko na lang dun sa iba kung paano nila inuubos yung maghapon nilang oras sa mga bahay na maliliit lang naman. Bakit nga ba? Comment down below. Don't forget to like and share. Salamat! Chinese New Year celebration versus Ramadan sa Hong Kong based on my experience lang ito guys. Bali 2 beses na akong nakaranas ng Chinese New Year dito lang sa amo ko. So ang ginagawa lang nila, late nang gumigising sa umaga. Ewan ko kung bakit. Alas 10 na ng umaga pero hindi kasi mabisita yung mga amo ko. Kami kasi yung dumadalaw dun sa mga pupuntahan ng mga magulang or mga kamag-anak, nakakilala nila, mga kaibigan. Hindi kami natanggap ng bisita sa bahay. And hindi rin nagluluto dun sa mga pinupuntahan namin. Ang pinakakinakain lang nila dito is sticky rice, tsaka yung parang radish cake. And then, yun lang. Tapos kwentuhan na sila, maglalaro lang yung mga bata, hingi ng ampaw, babatiin mo lang ng Kong Hei Fa Choi or Santay Kinho, Sunny Fai Lok, yung mga ganun. Tapos, nung Ramadan naman na naranasan ko, bali 4 years ako sa Saudi, hindi din kami masyadong nagluluto ng mga amo ko. More on gala din. Kasi nga ang mga nagiging amo ko, bagong mag-asawa pa lang, and may isa pa lang na anak. Pero maraming pagkain sa Saudi kapag Ramadan. Yung tipong isang buong parang balanggana, na may naman na kabsa, na may mga manok, parang mga ganun. Puyat na puyat ka din minsan kasi gagawa ka ng mga sambusa. Nakakapuyat din kapag Ramadan kasi 1 month celebration. Parang 1 month na preparing nila. Yung nagpa-fasting, puyat ka sa gabi. Kasi doon sila gising. Tapos sa umaga din, tulog sila. Pero kailangan mo rin gumising para mag-asikaso, gumawa ng mga kakainin nila. So, ang daming hugasan. Yung talagang kinakainisan kong pag Ramadan. Dami kong hugasin. Grabe. Noong nasa Pilipinas tayo, takot na takot tayo mag-English, diba? Kahit sa mga post na lang kasi mamaya mali ang grammar, mali ang sentence natin, mababash tayo. Pero nung nag-abroad na ako, aba, okay lang pala, kahit hindi masyadong magaling sa pag-English, kahit mali-mali ang grammar, di ba? Nagkakaintindihan lang kami, okay na eh. Pero kung sa Pilipinas to, ang dami na namang nasabi ng mga magagaling at perfectong tao. Yung pinahiya ka sa harap ng mga bisita, very wrong ka doon. Wrong moves yun. Kalma lang, kalma. Ilang buwan na lang, ilang buwan na lang. Siguro ganito yung feeling ng mga anak na pinapahiya ng mga magulang sa public, no? Nakakainis. Yung papagalitan ka tapos madaming bisita. Ay, huwag na lang umimik. Steamed pork ribs with kalabasa. Madali lang itong gawin guys. Prepare nyo lang yung inyong mga pork ribs, inyong kalabasa, tapos bawang lang at saka itong preserved black beans. Hihiwain nyo muna yung inyong bawang at saka yung black beans ng maliliit. Means, ganito nga yung itsura niya. Hindi naman siya masyadong maalat guys. Tapos, imamarinate nyo siya ng 15 minutes. So, ito yung inyong pork ribs na ilagay ko na nga pala lahat dyan. Yung soy sauce, 2 kutsara, tapos sesame oil. Depende yan kung gaano kadami yung pork ribs ha. Asin, tapos asukal. Tansya-tansya ko na lang yan guys. Tigi 1 kutsara nung maliit. Ayaw nila lang masyadong maalat. So, konti lang yung mga nilalagay ko. Huwag nyo palang kalimutan na lagyan ng cornstarch para lumambot yung inyong mga pork. After 15 minutes guys, lagay nyo na sa ibabaw ng kalabasa. And then, magpe-prepare na kayo ng mainit na tubig. After kumulo ng mainit na tubig, saka nyo lang ilalagay ha. Tapos, 25 minutes siyang i-steam. Kung gagamit naman kayo ng oven, baka mga 30 minutes guys. Dito kasi ako sa kalan nag-i-steam. Mas gusto kasi nila pag mas malakas daw yung apoy, mas mainit, mas mabilis maluluto. So, ready na yung ating kalabasa with pork ribs. Masarap naman siya guys and medyo manamis-namis. Dagdagan nyo yung asukal ha, para masarap. Puro ganito na ngayon na i-upload ko sa inyo kasi sayang din naman kung hindi nyo mapapanood yung mga upload ko sa Facebook guys. Yung iba kasi wala namang Facebook. Tapos yung iba nag-PPM na sa akin. Sabi nila, bakit wala ka ng upload sa iyong YouTube? Puro ka na Facebook. Hindi naman ako nag-Facebook. Kaya lang ako nag-Facebook dahil tinignan ko kung may upload ka dito. Mga ganon. So, ayun. So, ina-upload ko rin dito sa YouTube, guys. Yung may iksing, ina-upload ko sa Facebook. Ano? So, ito nga, nagluluto ako dito ng munggo. So, ginisa ko muna yung karne. Tapos, nilagyan ko ng luya. Kasi, masarap yung sa munggo, guys. Luya lang muna. And then, saka mo ilagay yung sibuyas at saka bawang. Ayan nga yung kakainin ko dahil umalis nga yung mga amo ko. Bali, hindi na ako sinama. Ewan ko ba? Sabi nila, magpahinga ka na lang dyan. Parang may sosyalan yata silang kainan na pupuntahan kasi mga nakabihis maigi. Ewan ko kung para saan yun. Pero mas okay na rin kasi maluluto ko yung gusto kong kainin. Pinaalam ko rin to sa amo ko kung pwede ngang lutuin yung munggo dito kasi ang tagal-tagal na. Ginagawa lang naman nila yung soup. Hindi talaga nila kinakain. Tapos, ang inalo ko nga dyan ay itong spinach para healthy lalo.
So, ayun yung panglagay natin kasi wala tayong malunggay. Pasensya na kayo sa boses ko, pabulong na lang kasi rinig na naman nila sa kabila. Kasi nagre-recording na lang ako ng boses, video lang ako ng video, hindi na ako makapagsalita kasi alam nyo na may mata, may mga camera. Kaya habang nagluluto o kaya minsan nagbibideo ako dyan, walang salita, dito lang sa kwarto ko o kaya paglalabas ako. So ayan nga, nakapagsaing na rin ako niyan guys, sobrang sarap ito, grabe. Sobrang dami nga naluto natin, yung iba tinapong ko na kasi hindi ko kayang ubusin. Pag tinira ko kasi yan sa rep, kinabukasan magluluto din para kanila, hindi maubos. So ayun, kain tayo. Yummy. Dami 'di ba? Isang bowl. Dapat pala din ako nagsaing. Ito na lang kinain ko para maubos ko yung munggo. Halos nakain ko lang dyan yung spinach tapos kalahating munggo. Sabi nga ng amo ko, pwede rin ba namin yan makain? Luto mo rin kami. Sabi ko, hindi yata kasi sabi nyo sa soup nga, hindi nyo yan kinakain, yung sabaw lang talaga. So baka hindi rin nila kainin kasi pure munggo lang talaga yan. So ayun lang, pagdating na mamaya ang amo ko at paliliguan ko pa yung bata. Minsan kasi pinapaantay nila ako na dumating sila kasi para maliguan ko pa yung bata. Don't forget to like and share. Thank you. God bless.